Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng kaalaman tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at isang hiblatastic na Sabado po sa ating lahat. Ngayong hapon pong ito ay meron po tayong panauhin, Rumpelstiltskin. Siya po ang Rumpelstiltskin po ng Pilipinas. Ano po?
Aha. So siya po ang ating modernong panauhin, Rumpelstiltskin nga sa DOST. Ngunit sa halip po na dayami ang ating mga dayami po ang kanyang ano ba ito? Wini-weave. Ayun. Ang ating pong mga lokal na hibla mula po sa pinya, abaka hanggang sa kawayan po ang ginagawa niyang purong ginto para po sa ating ekonomiya at kultura. Live po mula sa Quantum Skyview ng Gateway Mall 2 at pong makakasama ang Avenger ng SNT Textiles, ang masigla at laging puno ng witty ideas. Wala pong iba kundi si Director Julius Liaño Jr. ng DOST Philippine Textile Research Institute. Okay? So ako po muli si Meli Tenorio. So Director, handa na ba kaming mabulabog ng ganda ng PHWF? Ay, opo, magandang hapon po. Lukuyan na po na ginaganap ngayon ang Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao. At kabahagi po ito yung Weavers Fair, ika nga, ginaganap natin sa buwan ng National Heritage Month. Yes, Ang Mayo po ay National Heritage Month. So, ito po ang unang offering. So, ang Philippine Handloom Weaving Festival po parang naging year-round na Dahil gusto po natin, kada buwan, meron po tayong aktibidad para sa ating mga manghahabi. Ayun, okay. So, meron kayong isasagawa itong contest sa footwear. Okay. Director, bago tayo dapat sa footwear, pero parang na-excite ako doon sa footwear competition na ito. Usually, mga tela talaga ang ginagamit? Opo, nag-shift po, Tita Meli, ang footwear natin. Dati, di ba, alam natin yung mga may takong, alam mo yung mga ganun. Actually, nag-evolve din naman, may mga sneakers. Okay. Pero pag tinignan niyo yung global trend, talagang nagiging directed siya ang development ng footwear to almost 80% textile-based. Kaya nakikita ng ating textile manufacturers, medyo lumalayo tayo ng kaunti sa leather. Meron pa rin namang leather. Okay. Pero napupunta po siya sa tela. Kaya napakalaki po nung parang in a way complementation ng ating footwear industry at ang innovation natin sa Philippine Textiles para po i-push yung agenda ng national footwear. Sabihin na natin revitalization program din. Kasi pinapanumbalik din natin po yung sigla ng Philippine footwear. Okay, Director, kasi sabi mo meron pa ring mga balat na ginagamit. Leather, opo. Pwede ba nating pagsamahin? Yes, opo. Opo, kasi ideally po, balat po talaga po yan. Po, ang sapatos at talaga namang matibay ang balat. Ang problema po natin, hindi po parang nag-iiba rin yung trend at nag-iiba rin po yung ating perspektibo sa balat dahil marami pong hayop ang kinoculture only for the hides yung kanila pong balat. So, medyo, alam mo yun, it becomes a little more of an ethical issue, sometimes also a sustainability issue. So, nagsishift tayo to some materials which are a little bit more sustainable, a little bit more accessible. So, sa Pilipinas, meron pa rin po, may local hides pa rin naman po tayo, pero karamihan po usually synthetic na po yun. So, pag binend natin yung ating hides o yung ating leather plus our Philippine textiles, napakaganda po ang kalalabasan because these are, the new and trendy designs that already parang kailangan na rin ng atin sa merkado. So, naganda po yung kanilang complementation. Okay. So, direct, nag-jump tayo kagad. Pero okay. Kasi alam naman nila kung ano yung PTRI. Pero siyempre, mas maganda marinig nila sa iyo uli. Okay. Ano ba ito? Okay, opo. Ang Philippine Textile Research Institute po ay isa po ito sa 7 Research and Development Institute. Mga nananaliksik na mga institute o mga tanggapan po na naka-attach sa Department of Science and Technology. At bilang pito po doon, actually, pampito nga po talaga kami kasi sa alphabetically, ang PTRI ang pinaka-pampito, kami po ang nangangalaga sa industriya ng pagtetela. So, nakatuon po siya sa tela. And very recently, we also expanded our scope to footwear and hence, we also expanded our research to leather. So, nagiging lumalawak na po kasi yung lahat po ng wearable, technically, kasama po, including accessories. So, yun po ang mandato ng PTRI. Okay. Nabanggit niyo lang na merong usapin minsan dito sa paggamit natin ng hide or mga leather Pero dito ba sa paggamit natin ng tela bilang sapatos, wala bang reklamo doon? Wala naman po. Ang tinitingnan natin, syempre, ethical use. Ang meron sigurong nakikita natin pinakamalapit po na magka-issue doon is yung mga hindi po dapat natin na inaapakan or hindi po natin dapat nilalagay sa sapatos ng mga tela. At conscious naman na po tayo doon. Alam naman po yan ng ating mga manufacturers na ang tinalak, in particular ng ating mga
kapatid na Tiboli sa Mindanao ay unang-una bawal na bawal pong lumapat yan sa lupa at lalong-lalo na napuputulin mo. So these are some of the things that we are very conscious about. Pero ang tela po na pinagtutuunan natin, Tita Meli, ay hindi na lamang po yung ating Philippine Tropical Fabric. Marami pong mga bagong tela na ilulunsad natin sa taong ito na mamamangha kayo, tela pa ba yan? Yung tela pa ba yan? But yes, these are fabrics. Bibigyan ko kayo ng teaser, yung tinatawag na 3-dimensional textiles. Okay? So, ibig sabihin, hindi na lang siya X and Y, may Z-axis pa. Ibig sabihin, meron siyang thickness. So, these are some of the new materials na kaya pong gawin ng PTRI. Bumubuelo lang po kami para po ilunsad ito, but these are all directed for the footwear industry. Okay, so dahil nasa footwear industry tayo ngayon at ito yung contest na gagawin sa Isabela. Katatapos po niya kahapon. Halos magkasunod lang po sila nung binuksan natin ang Weavers Fair sa Cubao. Okay. So matapos po yun, nananghalian lang po ako saglit and then tumakbo kami sa Bikutan, pabalik po sa opisina dahil ginaganap po doon yung finals ng National Footwear Design Competition. Okay, kasi kung sabi mo may mga tela na hindi dapat apakan, di ba? Or hindi dapat makaano sa lupa. Ano-ano mga tela ang ginagamit? Ngayon po ang entry point natin, syempre hindi naman po pwedeng yung tela ng uniforme mo, yun din ang tela ng sapatos mo. Although maganda yung terno-terno, pero may mga requirements po tayo na technical na mga requirements sa tela. Kaya po ang nangyari, talagang binalikan ng ating mga researchers yung mga tela para po maging akma siya for footwear. Opo, so either kulay man yan o kapal man yan o yung kanilang performance, binalikan po nila yon. So nabuo po nila yung bagong set ng fabrics that are intended for footwear. So yun po yung ating ginamit at pinush na magamit ng ating mga manufacturers for the National Footwear Design Competition. Okay, so magkano po ang first prize? Ang alam ko po, 50,000 po ata po ang first prize. These are designers po, mga young designers. These are not your mainstream designers. Although, nakatutuwa po kahapon kasi andun po yung mga may-ari ng mga local brands natin. Andun ang may-ari ng, kung hindi naman po siguro bawal i-plug, but andun yung may-ari ng GB. Andun may-ari ng Filia Shoes. And these are local brands which sana po magkaroon ng bagong sigla. And nakakatuwa because they found actually that the work that we do sa DOST, PTRI, ay nakakatulong po talaga doon sa pag-push ng agenda ng footwear. So, we have young designers, mga estudyante na nagiging kasama po natin para lumikha ng mga bagong disenyo para sa sapatos. Okay. Director, parang nakakatuwa kasi kung footwear, ito? May mga stiletto ba? Yes. Makikita niyo po, nakakatuwa. But these are actually, kung ako tatanungin mo, Tita Meli, ako siguro, pag sinuot mo yun, ay hindi ka makakatakbo. Okay. Pero tingin ko, these are art pieces. There are works of art, napakaganda, lalim ng kwento. At may mga stiletto, may mga boots pa, and these are using fabrics, different designs, etc. So, malawak po yung kanilang expanse. Okay, sa mga kaibigan, meron tayong live report mula po sa RP Virac. Supply ng tubig sa Virac, Catanduanes, umabot na sa critical level. Okay, come in please, Juris de la Rosa. Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa critical level ang sitwasyon ng supply ng tubig sa bayan ng Virac, Catanduanes. Ayon yan sa Virac Water District of Viwad. Sa panayam ng media, sinabi ni General Manager Gabriel Tejerero na malaki ang epekto ng matagal na kawalan ng ulan sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig, dahilan upang humina ang daloy sa ilang lugar, partikular sa matataas na bahagi ng bayan. Ayon kay Tejerero, bagamat wala pang naitatalang pagkakataong tuluyang natuyo ang reservoir, patuloy na bumababa naman anya ang level ng tubig dahil mahigit isang buwan ng kulang ang pag-ulan sa lalawigan. Dahil dito nagpapatupad na ng rational water distribution o water valving upang mapagkasya ang limitadong supply ng tubig sa iba't ibang lugar. Kabilang naman sa mga hakbang na ginagawa pa ng VWAD ang paghahanap ng karagdagang tributaries at pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig sa kabundukan upang madagdagan ang pumapasok na supply sa reservoir. Nagbabala rin si Tejerero na posibleng maranasan pa ang kakulangan sa tubig hanggang buwan ng Setyembre, kasunod ng inaasahang severe drought na iniulat ng Pag-asa. Sa huli nanawagan naman ang opisyal sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang nagpapatuloy ang nararanasang krisis sa supply. Hinikayat din ito ang magsama-sama manalangin para sa pag-ulan upang makatulong sa pagdagdag ng supply ng tubig sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Julis de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
Alright, maraming salamat kay Juris De La Rosa at balik po tayo sa ating pong panauhin ang Director po ng DOST-PTRI, si Dr. Julius Liaño Jr. Ang oras po natin ay 16 na minuto po, makalipas ang alas 3 ng hapon. Okay, isang mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at Director, gusto ko lang balikan yung pagtawag ko sa iyo ng Rumpelstiltskin. Okay? Tinawag kita nito dahil modernong panahon ngayon. Ano po? Sa Hibla Weavers Fair po ngayon, anong mga magic yarns o bagong fibers ang ibinibida ninyo na magpapaangat sa antas ng ating mga lokal na manghahabi? Unang-una po yung ating Philippine cotton. Dapat po hindi muna natin kalimutan na karamihan po ng mga hinahabi natin ngayon puro polyester po, if not at least man lang polycotton. So ibinabalik po natin yung sigla ng cotton industry sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pagbanunumbalik din ng cotton weaving sa ating mga handloom weavers. Magkaiba po yung technique or skill set noon, kaya kasama rin po doon yung panibagong training sapagkat pag yung weaving po ng poly talagang kahit siguro galit ka okay. Pero pag weaving ng cotton, medyo kailangan po ng kakaibang pasensya. At liban po doon sa Philippine cotton, syempre andun po yung ating mga blends, yung blends po ng cotton and pineapple or pinya, cotton and banana, cotton and abaca, which are part of our continuous effort po na ma-substitute naman yung cotton with local fibers. So, yun po yung mga makikita nyo po doon. And hindi na lang siya ginamit for weaving, ginamit din po siya for embroidery. At makikita nyo po yung iba na meron din features and dyeing, natural dyes, at saka yung iba pong mga napakabagong mga technique na para makakuha ng mga bagong disenyo po sa woven products. Ayun. Okay. Doon po sa sa iba pang techno demo, nakalagay po sa program ang mga foldable handloom weaving machines at salinhabi. Sa layman's language po, paano binabago ng teknolohiyang ito ang buhay ni Aling Maria o ni Mang Jose na nasa malalayong probinsya? Okay. Napakaganda po nung pagpasok ng technological intervention natin kasi ang palagi po namin sinasabi sa PTRI, pag handloom weaving, hindi mawawala yung weaver doon sa equation. Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung weaver, iba po na po ang usapan natin. Pero dito po sa ating sinusulong, andun pa rin po yung weaver. So, paano nakakatulong yung foldable? Remember, ang weaving po in the early days, hindi naman po talaga yan static. Gumagalaw yung weaver. Kasi kunwari, abutan wala siyang ginagawa sa ilalim ng puno, magwi-weave siya doon because of the backstrap loom. Po. So, parang tinatry natin na gawin siya, pero ito naman po ay foldable para kung sakaling hindi man backstrap yung gamit niya, pwede niyang i-fold yung loom niya and pumunta siya somewhere else. Or pwede rin po sa mga estudyante, yung ating po mga art classes ngayon, yung mga ating mga TLE, pwede pong gamitin yun sa kanilang mga paaralan. So, these are ways po by which we innovate on the handloom. Yung app naman, lahat na po ng tao ngayon nasa cellphone. So, ang gusto po natin mangyari is app-based. Nakikita po natin doon yung ating mga weavers. Makikita natin yung mga bagong pwedeng bilhing damit, mga pwedeng bilhing tela. So, the app is also already being piloted. So, kasama rin po siya doon sa pinapakita ngayon doon po sa Hibla Weavers Fair. Okay. Director, ito bang app na ito ay makakatulong sa ating mga kababayan para wag silang ma-fake? Yes, opo. Napakalaki pong issue kasi ngayon yung mga fake. So, pagdating po sa app na yon, ang nagre-register yung ating mga weavers at ang i-encourage natin sila na wag na talagang ang i-upload or makikita doon ay talagang mahinabi po nila. So, pag napunta po kayo doon, talagang you are assured na yung makikita yung profiles doon are already vetted by PTRI na talagang nag-i-exist. Number one, nag-i-exist pa talaga sila? Totoo ba talaga na nandito sila sa lugar na sinasabi lang kung nasaan sila? Tama po ba na kaya nilang ma-develop yung design na pinapakita nila? So, this one is like a pre-screening of sort para po magkaroon tayo ng isang online platform na meron tayong kasiguraduhan na yung kinakausap natin or kinakatransact natin ay talagang lehitimo. So, para maiwasan din natin po yung mga peke. Okay. So, digitalization, very witty po ang term na ito. Paano nga ba nagkakasundo ang traditional na paghahabi at ang digital world? Hindi ba nagbubuhol-buhol ang thread kapag pumasok na ang high-tech? Ay, hindi naman po. Yung high-tech kasi dapat nakaka-respond siya dun sa pangangailangan natin. Okay. So, ano po ang unang pasok ng digitalization dun sa ating pong handloom weaving? Hindi nyo po aakalain na ginagamit natin actually ang technology para po mapreserba yung ating mga weaves. So, ang ginagawa po ngayon ng PTRI, at this one is a very extensive work, gumagawa tayo ng tinatawag natin na digital twin ng ating mga handloom woven products para po nandun sila sa isang repository. Kung ano man ang mangyari sa
sa atin and doomsday scenario, mga ganon, na talagang wala nang magkahabi, pag binalikan mo yung record na yon, kaya pa nating ulitin yung mga telang yon. So, that is one way by which we use digital technologies para po maging responsive sa need ng ating industry. At hindi niya papalitan, wala siyang papalitan. Bagkus how do you call this one? It will even enrich our culture kasi mas nakikita natin yung possibilities na pwede pa tayong maging mas responsive sa need ng ating merkado. Ayun, okay. Paano hinihimok ng PTRI ang kabataan na pasukin ang industriya na ito? Well, technically po, kung hindi kikita ang kahit sinong namumuhunan or nagnenegosyo, hindi mo papasukin yan. So, ibig sabihin kung ang pinag-uusapan ay pagnenegosyo, pinapakita natin na unang-una kikita kayo dyan. Kikita tayo dyan. Whether nagwi-weave man yan o nagtatahi man yan or nandun siya sa fiber side, dapat may kita. Yun po ang sinisigurado natin na kumikita yung technology. Pangalawa, pero siguro ito yung medyo mas madali kasi kung consumer ka naman, ang pwede mong gawin is tangkilikin natin yung sarili nating gawa. So, ibig sabihin, pag may nabibili tayong vest or nabibili tayong, like, kung itong suot ko po ngayon, hinabi po ito sa Paway, Ilocos Norte. At tinahi dito sa Manila. Ako na po ang nag-design niya para tumugma sa akin. But these are ways by which we encourage the youth na hindi kailangan Pilipiniana palagi pag Philippine textile. Hindi kailangan pupunta ka palagi sa kasalan. And these are ways by which they can appreciate even yung embroidery na maging part ng kanilang t-shirt. T-shirt lang yan na puti, pero may embroidery kunwari ng mga tingyan sa abra, napakalaki po yung impact niya para makilala natin yung ating kultura at ang ating mga disenyo. Ayun, okay. Ano po ang status ng industriya ng paghahabi? Marami na ba ang mga tumatandang manghahabi? Marami pong matatanda, pero parang... Pero they are still... Opo, pero parang palagi kong sinasabi yan, Tita Meli, anong masama sa matanda? Yes. Di ba? Anong masama sa matanda? Wala. So, but ang ating problema, but I get the point, that's just, of course, that's just a side comment that I always say. Pero ang problema natin actually, hindi yung matanda yung weaver. Ang problema natin, hindi tayo naghahanda na tumatanda yung mga weavers natin. So, kakabit po yun yung tanong ko sa inyo kanina na pag hindi kumikita talaga, abay kung ako yung nanay at mamamatay akong dukha, abay bakit naman magwi-weave yung anak ko, di po ba? So, it's a common practice. Abay, makakatulong na lang ito. O di ba? O di kayo, papupuntahin ko na lang yan sa ibang bansa para kumita. But if they can see na yung pag-weaving nila can get their families intact, nasa kanila pa rin komunidad, kumikita sila ng disente, hindi kailangan marangya. Kumikita ng disente, abay, manunumbalik po. Ay, nakikita po natin yan. Katulad ng ating mga weavers po, at shout out sa ating mga weavers sa Quezon, Isabela, nakikita niyo po napaka bata na nung kanilang mga bagong na-encourage na mag-weave. Even yung mga nagcrochet naman, yung mga naggaganchilyo sa Tarlac, at shout out po sa mga naggaganchilyo sa probinsya ng Tarlac, mga bata rin po. Karamihan may mga lalaki pa nga na involved. So, it's becoming, bumabalik nanunumbalik po. Kasi tingin ko, Tita Meli, innate sa ating mga Pilipino na malikhain tayo, regardless of the gender. So, it's one way of showing that really it's as alive. So, we continuously push na maturuan yung ating mga kabataan, whether sa school or whether as classes or maybe as training, para po makibahagi sila. Pero ang mas malalakas pong makapagturo sa kanila ay yung kanilang mga nanay or mga lola doon sa kanilang komunidad. And again, the best way for them to be encouraged is for them to live not really a comfortable or affluent life, but a decent life at least while they are doing the weaving activities. Okay. May question ako, magbe-break tayo ng 3:30 and yung number games, yung Hibla ay mayroong 180,000 daily foot traffic sa Gateway Mall. Opo. Sa ganitong kalaking audience, ano po ang vision ninyo para sa ating 20 weaving communities? Ang vision, Tita Meli, is maubos yung dala nila. Yes, and I told them during the opening, sabi ko, May 15 is a very special day for government employees dahil hindi na po yan lingid sa kaalaman nyo na doon lumalabas ang bonus ng ng mga empleyado ng gobyerno. So sabi ko, bumili na kayo para yung mga isinusuot natin na Filipiniana ng kada Lunes ay hindi peke. Kasi sabi ko, naku, nang katutak ang peke. Na by peke, I mean these are not handloom woven products. Machine. And they're machine. They are even flaunting as handloom woven products. And yung karamihan ng ating mga empleyado minsan hindi nila alam. So there might be a good way, go to Cubao now and maybe grab something. These are Filipiniana, really authentically woven. And yun po yung pangarap natin in that 3 days. Now with that foot traffic, with the location in Cubao, and with the current need for real authentic Filipiniana for almost everyone, maganda po na maubos natin yung
yung dala ng ating mga weavers who came all the way from Mindanao. Opo. Yung iba po from Norte. So wag na ipakita natin, sabi ko nga kahapon, ipakita natin yung ating hospitality by making them at home of course and making sure na wala silang iuuwing stock. Tama, Bilihin na po natin lahat. So yun po, the short-term vision for that that event happening now. Okay. Alam mo, nakakatuwa pero nung ma-interview ko si Miss Ilul, Yeah. oo, sabi ko kasi, may mga modern bang machine na ginagamit? Sabi niya, meron naman daw, pero parang mas gusto nila yung old. Kasi sabi niya, yung stand, upright. Yung upright. Parang mahirap daw. Opo. Kasi Definitely maraming po. color. Opo, definitely for the basilan Oo. weaving or mayakan weaving Yakan, technique. opo. Hindi po talaga appropriate yung ating upright loom. Kaya po pala, backstrap pa rin po yun. Although may mga iba po na inayayakap yung upright loom, but hindi po natin yan pinipilit, Tita Meli. Yan yung tinatawag natin na ethical innovation. Okay. We do not force things to our weavers, especially if they're not comfortable or especially if their craft is not appropriate for that technology. So, hindi siya one size fits all. So, ang upright hand loom, ginagamit yan sa Cavite, ginagamit yan sa iba nating locations, but probably not for Basilan. So, medyo may iba tayong tinitignan po na ibang technique or ibang mga interventions para po sa kanila na hindi kailangan palitan yung kanilang hand loom. Ayun. Okay, Director, alam mo, nakakatuwa kasi mga pangyayari ngayon, Oh. di ba? Oo, talaga, kumbaga parang, anyway. Yeah. Siguro na expression ko, grrr. Pero anyway, mayroon kayong therapeutic loom weaving machine. Yes. Ito ba ang sagot para sa mga high blood sa balita ngayon? Okay. Maganda yan. Alright, Director, mamaya mo na sagutin pagkatapos ng ating break. Pero ito po ang karugtong ng aking tanong. Ano po? Paano nakakatulong ang paghahabi sa mental at physical health ng ating mga kababayan? Okay, so yan po ay ating sasagutin mamaya pagkatapos po ng ating break. Pero Director, hindi ka ba napapagod sa iyong pagpunta rini, pagpunta doon, para lamang talagang maibahagi natin sa ating mga kababayan itong mission vision ng PTRI? Kung may napapagod po, Tita Meli, siguro yung driver at saka yung sasakyan kasi talagang they have to keep up with all of these schedules. Pero parang hindi po. Natutulog lang ang katapat at sabi ko nga sa kanila palagi sa aking mga kasama, ano daw ang sekreto? Ang sekreto, mag-asawa ka ng mabait. Okay. Sana nakikinig si Mama, no? At ika nga, nakakatulong talaga yan kung mabait ang asawa mo, di ba? Understanding. Kasi kung iba yan, pag uwi mo, hindi ka, di ba? Hindi ka papansinin. Oo, siguro outside na kulambo ka na. Nag-break na kayo. Ayan, okay. So mga kaibigan, magbabalik po kami ni Director Julius Liaño Jr. ng PTRI. Makaram po ang ating mahalagang paalala. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga pangunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakarang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East war sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move nila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa. So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea. Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid. APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid. Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan. So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical. Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia. This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective. Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristal Ramizares, IBC News. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat at tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa ating pong pakakipanayam sa Director po ng PTRI, DOST PTRI, okay? So, bago ko itanong, yung nakasulat sa board, gusto ko pong sagutin ninyo yung ating iniwang question kanina tungkol sa mental health. Yes, opo, meron tayong yung therapeutic handloom, ito po ay talagang designed. Nung una po, it was not necessarily like mental health therapy. It was actually more to give physical activity kasi it was designed for people without legs. So, naalala niyo po ba nung 90s, meron yung tahanang walang hagdan? So, that was part of the intervention. So, tinanggal na po namin yung pedal ng mga loom, nilagay namin sa taas. So, may hawakan lang siya. And but later on, in the recent years, maybe in the last 5, 6, 7 years, nakita po natin na
maganda rin po pala yun as a tool for those with Down syndrome at saka yung mga batang may learning disability, mga abused children, etc. So, ang ginagawa po namin ngayon, na-observe natin na yung mga the ones with Down syndrome can actually weave. So there's a school po dito sa Quezon City who is actually specializing in that. Nag-donate po ang PTRI ng mga handlooms for them. Okay. Ginagamit po ng mga bata at you could see the randomness of the design is actually the beauty of design. Yes, the Sauri weaving. Opo, dito po sa may VSA, dito po sa So it's a very good way to show na talagang gamit nila. Now, to really say na meron po siyang correlation sa mental health or maybe improvement in psychomotor development. Yan po yung hinahanapan natin ng partnership with the Philippine Medical Association. Kasi gusto po natin na talagang clinically may demonstrate natin na talagang may effect yun. But I know from the testimonials of parents and from the students themselves, talagang nag-improve po yung kanilang mood with that. Kasi ang weaving po, just like any other repetitive task, nagiging nakakakalma ka kasi repetitive siya. Yes, and, diba? And then it's your time for yourself. And you know, this is not new, Tita Melly, because even in the I think in the Higaonons, in Bukidnon, meron silang concept ng me time, alone time. And this is the alone time of the women sa kanyang sarili lang, with the loom. So parang it's nothing, I don't like to say na there's anything kunwari ritualistic about it, but it's just the time with yourself. Alam mo yun, parang ngayon naman ang time mo is nasa cellphone. That's your time with yourself. So they have this case and I know it's a way for them to unwind, you know, and this repetitive task and creating beautiful things is a way for us to also improve our mental health. Ayun, okay. So buwan ng Hunyo ang inaasahang simula ng El Nino phenomenon. Ano po? Pero ngayon pa lang po ay may mga lugar ng apektado ng sobrang init, maging ng pagkatuyo po ng lupa. May malaking epekto na ba ito sa mga pananim na source ng fiber or fiber products natin? Ngayon po tinitingnan natin yung pinya. For example, kaka-harvest lang po ng pinya ngayon. So, technically, we are already, ito po yung surge ng production ng pineapple kasi talaga pong tatabasin yung mga puno at magtatanim sila ng panibago. So, as far as pineapple is concerned, hindi po natin yan nakikita na may big problem with the onset of the El Nino simply because of this cropping season nakapag-stock na. Ideally po yung ating mga farmers. Pagdating naman po sa saging, hindi naman po natin tinatanim ang saging for the fiber, also for the fruit. So and I think it's a year-round thing. So nakatandem naman po yun. Ang maganda po sa mga modelo natin sa natural fibers, Tita Melly, is they are not actually crops that are being planted regularly for their fiber. They are really an agricultural waste or byproduct. So penny and banana are similar. Sa abaka naman po, ang abaka ay prolific. Ang abaka ay tumutubo naman yan even in the direst situations. Kasi ang abaka po, marami yan sa ating eastern seaboard. That's Bicol, Samar, Leyte area, Caraga, until Davao area. So yan po yung marami tayong abaka. Of course, meron sa inland. Pero technically po, they are subjected to adverse conditions as well. Even yung onset ng... May virus na umaatake sa kanila. Meron po silang sakit. And it has been there for a long time. That's why doon naman po pumasok yung collaboration natin with UPLB at saka Institute of Plant Breeding kasi po nagkaroon ng isang variety ng abaka na resistant doon sa virus at maganda for tela. So these are all efforts to be able to sustain the raw materials regardless po of the volatility of the climatic condition at saka yung sabi nyo nga yung kanilang mga sakit. Ang banana rin po meron doon po yung sakit. So nasusolusyonan po natin yun because I agree, kung hindi po stable ang fiber supply natin, hindi rin po natin masisigurado ang pangangailangan ng industriya natin. Tama. Okay. Ano po ang natural fiber natin na nananatiling sagana at yun naman pong nanganganib o nagkukulang na? Well, pag consistently po na nandoon, ang pinag-usap, ang palagi pong nating barometer ay yung mga talagang byproduct lang. So, pinya, banana should be there. Ang kalaban mo lang dyan is hindi mag-extract yung farmer pag wala siyang bebentahan. Ang abaka po, nagre-recover naman tayo palagi. Ang abaka is ang abaka is endemic to the Philippines. So, yung abaka, before pa siguro tayo naging tao, alam na niya, nababagyuhin siya, matutuyot siya, etc. But they continue to grow. So, ang kalaban natin is not necessarily yung nawawalan tayo ng natanim, but actually yung to make it available for textiles
in particular. Kasi remember po, ang mga hibla, hindi lamang yan for textiles. Marami Opo. pong gamit din po yan. So, nakikipag-agawan, quote-unquote, din po ang textile industry natin sa mga hibla na ine-export natin sa ibang bansa. So, mas po yun yung tinakikita natin na problem rather than yung scarcity ng talagang walang nakatanim na mga fiber sources. Ayan, okay. Director, para po sa ating call to action. Para sa mga kabataang nanonood o nakikinig ngayon, bakit po ba cool ang magiging bahagi po ng Philippine textile industry ngayon? Bakit cool po ang maging bahagi ng Philippine textile industry ngayon? Ano ang mensahe mo para sa mga gustong maging weavers of hope? Well, ang cool po siya in the sense na hindi na po ngayon bumibili, hindi na tayo ngayon bumibili, lalo mga kabataan, with their hard-earned money siguro or their allowance or savings. Hindi na yan bumibili ng basta lang may maisuot. Ayun. Gusto nila, bibili sila ng backpack, may kwento. Gusto nila yung damit nila, may kwento. So, these are ways by which we encourage responsible consumerism, Tita Meli, na bigyan natin ng puwang ang ating local products. And I'm not only referring to textiles, even other Philippine products. Dahil pinaghirapan natin yung perang yun, sana yung pinaghirapan natin na pera na binibili natin ng gamit natin, makatulong pa rin sa kapwa natin Pilipino. Okay. Hindi po ito masyadong malayo because we have always been like that. Yung rebound strategy ng Philippine textiles during the pandemic was a very natural reaction of the Filipino to help each other. Kaya medyo emotional yung part na yan, Tita Melly, because it's innate in us to be nice and to be beautiful and to be helpful. And yun yung gusto nating makita sa ating mga tela na because of Philippine textiles, not just the artistry seen there, you could also see the purity, the goodness that is in us, and of course the beauty and the art that is in every one of us, regardless of gender or regardless of your ethno-linguistic background. At because we consume them, we produce them, it's a good way for us to show and to tell the world that this is really who we are as Filipinos. Yun. Okay, alam nyo yung pandemic noon, parang napakaraming naging window ito sa maraming bagay. Yes, diba? it had its own good good side. Opo. We became more conscious, more sustainable, etc. So sa textiles din po, doon na-realize natin bilang isang estado na naku, hindi pala natin maprotektahan ng ating sariling citizens because there was not even a maker of face mask locally, not even a way to test. So it was a good one for us at the very least because nabigyan po ng tuon ang tela na hindi lamang po ito arte-artehan, ang tela, but it's actually also used to protect us as human beings, as organisms. Okay, may mga bago po bang export destination ng ating Philippine textile products? Well, karamihan po ng export natin right now are B2B. Ibig sabihin po very small scale, but we are looking and tapping at destinations that are not necessarily accessed before dahil hindi natin masabi na talagang truly Philippine-made yung product natin. So, I know for one, we have a Japan agreement na hindi natin ma-access because walang truly Philippine-made products. So, we are trying to access that market. But a lot of our European countries, particularly the Scandinavian countries, are very, very high on these natural fibers. So, these are new destinations. We know the British Isles, I mean London for particular is getting to be a center for all of this new and exciting development. In our visit to Norway some years ago, nakita rin po natin na very excited sila with pinya. So the European market could be a traditional market, but it's one way by which we could actually push our products po palabas, and they are very, very excited with our developments. Okay, may mga napapansin akong mga Pinay na married to foreigners. Yapo. At sila ay nagbi-business. So ibig sabihin, dahil ba sa married sila sa mga foreigner, nalalaman ba nila, nakakapa ba nila kung ano ang gusto? Ang trends, yes. Okay. Oh yes, Tita Meli. Alam nyo, siyempre, hindi lingid sa inyong kalaman na ang sustainability is not also cheap. Meron po yung kalakip na cost when you recycle, may kalakip yan na cost. So, hindi ito madaling mapenetrate na market. At sa atin, bilang mga nagtitipid, alam mo yun, na kailangan natin pagkasyahin yung pera natin, malamang hindi po yun masyadong inviting or maybe exciting for us. But, a different market segment, walang tawad-tawad yan. Yes, Basta true ang kwento mo, totoo ang kwento mo, mapapakita mo yung mga numero mo,
they can sell. So kahit gano'ng kakatiyan, kung talagang nasabi mo na pinya yan, at ito ay, at ang carbon footprint yan ay ganito, etc. So it gives them a very good idea na kaya palang i-produce ng Pilipinas yan. But yeah, different markets. Nagkataon lang na siguro nauna lang silang nag-mature on the sustainability front. But the good thing is, kaya nating i-provide yun. That's why, yes, your access to a foreign market gives you an idea of the trends. And really, the trend right now, Tita Meli, after this cultural thing, the trend is now going sustainability. So, dapat maging sustainable yung materials natin. Ayun. Okay. Sana wag tayo magkulang, no? Yes. Opo. That's why sabay naman po. Ina-iterate natin ng sabay. Opo. Kaya nga po yung sasadyain namin bukas hanggang Lunes, nakatuon po dyan. Meron po tayong banana plantations pala dito sa Sierra Madre area, particularly sa Benito Soliven, Isabela, at saka dito sa, alam ko, even Quirino plants banana. So, meron po kaming nakita doon na community at dineploy po natin yung isa nating makina na isang set ng makina that extracts fibers from banana at sila po ang magiging source ng banana fibers and even pineapple fibers for the spinning activities in Ilagan, Isabela. So, andun po ako bukas ng hapon until Monday noon to inaugurate the facility po. So this is part of the 41 locations na inaugurate natin this year. Opo. Buti kilala ka ng mga anak mo. Oh yes, kaya papakilala pa naman po. But that's an indication po, Tita Meli, dun sa sustainability dahil we need to go back. Maganda sana ang Isabela na sana mapunta kami hanggang Ifugao kasi meron din tayong projects sa Ifugao. Pero we have to rush back kasi we have to prepare for the International Footwear Design Competition para lang ma-loop natin yung unating na-excite na usapan kanina sa sapatos. Yung mga nanalo dito, Tita Meli, ang mga nakita lang natin dito, yung kaliwang paa. Alam mo nasan yung kanan? Nasa China na. It's already in Guangzhou because they will be part of the International Footwear Design Competition. We are praying for the best kasi we are trying to make a bid na wala man tayong malakas na production ng sapatos sa Pilipinas, ang mga disenyo natin, yun ang ating unang export, our design concept. So, we hope that we will have a very good showing in China. I'll be heading the delegation there para po matulungan din dahil hindi lamang po yung competition ng sadya. At doon din po yung mga namumuhunan sa pagsasapatos. At alam nyo ba na meron palang halal footwear? Oh, wow. So, it's a nice, diba? So, ang daming prospects. So, kaya kung yung tanong nyo, napapagod ka ba? Paano ka mapapagod sa dami ng opportunities natin? So, we just have to keep pushing, talking to the right people, linking to the right people, and, attending these things because napakalaki po ng prospects na pwedeng i-offer ng Pilipinas para po sa footwear. Alam mo, na-perk up ako dun sa halal. Footwear. So, ibig sabihin, magiging malinis ang iyong, di ba? Kasi pag halal, ibig sabihin, malinis talaga lahat ng there's a different system. There's a different system. But for us to say halal po is supported by standards. So, may testing po yan. So, at siyempre, pag pinag-usapan ng testing, ay pasok naman dyan ang DOST kasi yun naman po ang mandato natin to be able to put value and certainty in all the products at hindi lang po yung parang sinabi nilang ganyan, yun na yun. No. So we will label properly and we will put legitimacy to all the claims, especially on sustainability to avoid greenwashing as well. Kung kailangan ninyo ng banana materials, di ba ang Davao? Napakaraming plantation. Yes. Meron naman po tayo. Medyo malilate lang ng ilang buwan ang launching ng Davao, Tita Meli. But yes, there will be one in Davao. Tagum City area in particular for banana and also for bamboo. So, hindi po yan, wala pong iiwanan dyan. It's going around the country. Nagkataon po na itong mga panahon to ay madali lang tumakbo ng panorte, kaya unahin po namin yung Benito Soliven. But Davao is, I think, already in the map. Alright. Okay, last question po ito. Dati po ay DOST PTRI lang ang nag-organize nitong Philippine Handloom Weaving Festival or PHWF. Bakit po at paano kayo nagkaroon ng collaboration with J. Amado Araneta Foundation? Naku, hindi ko alam kung dahil sa kabibuhan namin yan, Tita Meli, at nakikita siguro nila that we are consistent. But that's I think one good thing, that unsolicited advice, you have to be present. You have to always be consistent. And I think nakikita po yan ng ating mga stakeholders. So, nilapitan po kami and they asked if we could partner. Albeit late, so medyo may mga plano na po sila. So, nagka-partner kami but we're already planning the next one next year. So, ang maganda po, Tito Mel, is we share not only the advocacy but we also share resources and cost. So, imagine mo, kanila na yung bahala sa venue. So, hindi na tayo magbabayad ng venue. Yung host nila kahapon, yun pala ang binibining Pilipinas International. So, hindi kailangan pa ba natin? So, so it's already a convergence and napakaganda po nitong modelo na ito para po ipakita natin na yung ating advocacy sa gobyerno, hindi kailangan
kailangan na tayo lang ang magbabayad. But yes, being there, consistently being there, consistently championing it, walking the talk, ika nga, wearing it sometimes, you continuously have to wear it. I think makukulitan din ang mundo sa'yo eh. At sasabihin nila, sige na nga, tulungan na nga natin to. Yeah. So, makiisa tayo. Yes. So we have J. Amado Araneta Foundation and we expect more po to actually come and join us in all of these advocacies, because it's not just a government advocacy. It's really us as Filipinos working together. Okay. So, Director, ano pang maasahan natin? 2 minutes. 1 minute. Marami pa po. Well, at sa 41, marami po tayong launches pa nagaganapin. Nasabi ko na po yung schedule until the next week. Okay. Next week pa lang yun. Pero susunod po, before the month ends, we will be launching the facility. By the first day of June 3 in particular, June 5, we will be launching the facility in Cabacan, Cotabato. Ito po yung gawa ng Sinulid sa Mindanao. The first in Mindanao. I know the Secretary of DOST will be attending. So it's another milestone. The first one in Mindanao. So yun po yung mga napakarami pang naka-line up na activities natin. I think I just wanted to take this opportunity, Tita Meli, na napakaganda po yung nangyari in the last 2 days. We talk about textiles, the beauty of weaving, we talk about footwear, at napakaganda pong celebration ito ng kagandahang loob ng Pilipino. You know, the values that who we really are. Sabi nga, ang ganda ng theme ng aming footwear conference kasi ang theme niya is hakbang at habi. Yes. So sabi ko, yes, I told them, humakbang tayo. Humakbang tayo ng mabilis. Okay. Humakbang tayo sa hagdanan. Okay. Wag lang tayo mahuhulog. Diba? Kasi talagang these are steps that we need to make. But I think these are very good times for us to celebrate the goodness of us Filipinos and to remind ourselves that na tayo po ay likas na malikhain. Tayo ay likas na malakas. Tayo ay likas na mabuti. At lalong-lalo na tayo po ay likas na maganda. Ayun, tama. Likas na gwapo. Okay, Director, alam mo, it takes only Director Julius Liaño Jr. para yung telang Pinoy ay makilala. Mabuhay. Oo, di ba? But we have to thank the President, Tita Meli. She mentioned it in her ISONA. And he's the one who coined telang Pinoy. So we continued it. Alright. Okay. So mga kaibigan, si Director Julius Liaño Jr., Director po ng DOST-PTR ay ang ating pong panauhin. At maraming salamat sa ating RP team, si Tech Orly Lopez, si Joy Timidan, Jobel Lustre, at si Tess Ramirez, ang ating producer. Okay? So maraming pong salamat hanggang sa isang linggo, sa isang Sabado po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ito po muli si Melly Tenorio. Bye!